Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode is another episode ng bougainvillea cuttings propagation. However, magfo-focus lang ako sa one variety ng bougainvillea. And guess what? Kung anong variety itong itatanim ko, ito lang naman yung mga sanga ng isa sa top rare ngayon sa Chitra family, and she is Chitra Gold. Chitra Gold is a green leaf variety and magical din ang bracts niya just like the other Chitra varieties. And the bracts ay may kalakihan tulad din ng ibang Chitra varieties na family. These cuttings ay galing lang sa iisang puno lang ng aking Chitra Gold. And sobra akong nagulat kasi naging overgrown na pala siya dahil tumagos na pala yung mga ugat niya directly sa lupa. And one thing na na-observe ko sa bougainvillea na tumatagos sa lupa yung mga ugat nila is madalang sila magbigay ng mga flowers dahil ang focus nila is magpalaki ng mga sanga, ng trunks, ganon. Kaya naman, naging ganyan ang aking Chitra Gold at humintong mabigay ng flowers and puro sanga na lang ang pinapakita niya. Kaya naman, if you want na mag-flowers ang mga potted bugis nyo, huwag nyong hahayaan na tumagos ang ugat niya directly sa lupa. If better na maglagay kayo ng patungan na hindi makakatigos yung mga ugat niya sa lupa. Or if the other way around naman na gusto nyong makakuha ng mas maraming sanga for propagation, pwede nyo naman ipag-overgrown at ipatagos sa lupa ang mga ugat niya. Imagine guys, these cuttings were only came from a single plant ng bougainvillea ko. And sobrang gulo and wild nito sa area niya ngayon. And the very reason that I decided na i-hard prune ko siya kasi natatakpan na niya yung ibang bugis and hindi na nasisinagan ng araw yung ibang varieties. Which is not good in terms of health dahil hindi na nagiging maganda ang tubo nila. And nahinto sila na magbigay ng flowers during the hot season. So far, ito pa lang yung bougainvillea ko na na-trim ko this season dahil siya yung kapansin-pansin sa garden na hindi maganda at naging wild. And by the way, hindi ito kasama sa previous video ko about my mini bougainvillea garden tour and nasa ibang side naman ito ng garden. And next time, ipapakita ko yung area na yun but hindi muna now kasi hindi pa maayos at sobrang gulo pa ng area na yun. And from these cuttings ng Chitra Gold ko, ang dami kong nakuha na mga 7 to 8 inches na cuttings for propagation. Mga more than 50 cuttings din siguro yung nakuha ko dito. And syempre, hindi ko naman itinapon ang mga ito dahil itatry kong itanim ang mga ito kahit tusok-tusok method lang. This batch, hindi ko muna ako gagamit ng ICU method dahil sobrang dami and wala ko masyadong time to do it. Char! And itutusok-tusok ko na lang sila and bahala na kung sino man ang mabubuhay sa kanila. Kidding aside, the reason na di ako nag-ICU, first, naubos yung plastic cups ko and secondly, yung ibang cuttings ay matured enough na hindi na need pang i-ICU. This is another tip in propagating bougainvillea through cuttings. First, i-check nyo yung maturity ng cuttings. If the cuttings is magulang na, there's no need na i-ICU ito. And isa sa mga na-observe ko, pag ina-ICU yung mga matured cuttings, ang tagal bago maglabas ng new growth unlike yung young ones. And mas matagal din sila maglabas ng mga ugat. And parang nasa 1 month din bago sila mabuhay. At bago tayo magpatuloy and habang nagtatanim ako ng Chitra Gold na variety ng bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea propagation. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers
na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalo-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Usually, yung ginagamitan ko ng ICU is yung mga young ones, gaya nga ng sabi ko kanina, like yung mga talbos or yung mga sanga before the talbos. Yung the best na, yun ang mga yun ang the best na i-ICU. And yes, they are proven na effectively mabubuhay agad-agad in a matter of 2 weeks. And I have a video on how I propagate yung mga talbos ng bougainvillea. Watch nyo yun, guys. And the process ko naman ng paglilinis ng mga cuttings is that yung lower portion lang ang tinatanggalan ko ng leaves and tinik. Yung very reason ay para mas mabilis na itusok dahil wala nang sagabal at para mas maganda yung pagkakatanim ng mga cuttings. And nagtira lang ako ng dahon sa itaas for protection na din ng mga cuttings. And I am not worried na mabubulok ang mga ito kasi definitely some of the leaves ay malalanta din and some ay magstay. And now, medyo maganda magtanim kasi hindi ganun kainit dahil start na ng tag-ulan. So gloomy weather ang ngayon. Ang mapapayo ko lang is that the control sa watering para hindi mabulok yung mga cuttings. And tapos pala guys, yung ginamit kong pots or plastic pots ay reused pots lang. Kasi sayang naman na nakatenga lang sila sa gilid-gilid. If more on tusok-tusok kayo, old pots will be enough kasi eventually, ililipat mo din naman ang mga yan once mabuhay yung mga cuttings and maging stable sila. And no need to buy new ones because firstly, we are nagtitipid in para maayos at maklean na din yung mga area ng mga old pots. And bibili na lang tayo ng new ones pag naging stable na and ready na sila for repotting for bigger pots naman. And as to the potting mix naman na gagamitin natin, of course, you are already watched yung uploaded video ko yesterday on how I make my potting mix for propagation and repotting. Yun guys. And if hindi pa, watch nyo na kasi ito yung updated version ko ng potting mix doon sa nauna kong upload sometime last year. On that video yesterday, gumawa ko ng 2 versions ng potting mix. One version is for cuttings propagation wherein yung materials na nilagay ko ay combination ng good quality garden soil, rice hull, coco peat, and carbonized rice hull. And the other version naman is for repotting wherein gumamit ako ng 3 materials lang but you can also use 2 sa 3 materials na yon. Yung materials na yon ay yung good quality garden soil, rice hull, and carbonized rice hull. But garden soil and rice hull are enough na for repotting ng small and big boogies. So yung difference ng 2 versions is may rice hull lang yung isa. So basically, itong latter version is tinanggal lang natin yung coco peat. And since tusok-tusok lang tayo, dapat yung soil or yung potting mix natin ay basa na before pa natin itanim para mas madaling maitusok. Well, this is just my way kasi dito ako mas sanay. After that, pwede na nating itanim and yung itatanim ko naman sa isa-isang pot at dahil madami din naman akong cuttings ay 2 stems per pot. Okay lang din naman na isa pero mas okay pag dalawa kasi pag hindi, man mabuhay yung isa, at least may isa ka pang pag-asa. And after natin maitanim lahat, kailangan natin i-press isa-isa yung cutting para hindi mauga-uga at para mas maganda yung pagkakatanim at para mas malaki yung chance na mabuhay ang mga ito.
So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!